Hello guys! I'm back! Finally, nakapag-vlog din. It's been a while. I think yung mga last videos ko last year pa, hindi na talaga ako nakapag-video since. It's nice to be back. Ang dami namin pinagdaanan this past year talaga. Pero lahat naman magaganda. Wala namang hindi magandang nangyari. Thank God. But ayun, bigyan ko lang kayo ng life update kung bakit kami nawala. And just to give you some ideas also kung ano yung mga plano natin for the future. So, first, nawala kami for a year or so. Kasi, I think nung last time na nag-stop kaming mag-vlog, parang 2 or 3 months na ata si Zion. Time na yun. At that stage, kasi ang baby medyo maselan na or medyo na siya, moody. Nangingipin din kasi siya at that time. So, medyo nahirapan din kami talaga na mag-vlog kasi ang saya nga kasi lahat subaybayan namin. Lahat ng firsts niya. Yung first gapang niya, first tayo niya, first lakad niya, first takbo niya, first sayaw niya, first kanta niya. And even yung mga first words niya, nandun kami, lahat ng first niya talaga nandun kami. So, I'm just very happy and glad and grateful also na nagkaroon kami ng ganong privilege na makasama siya and also masubaybayan namin siya ng God. During those times, medyo struggling pa kami dun sa adjustment sa schedule. Kailangan ko rin muna magpa-recover since kapapanganak ko nga lang nun. So, yung postpartum and everything. And si daddy, kakagising niya lang. Ganyan kami ngayon kasi si daddy, sinasabayan niya si Zion pag matutulog. Ako naman, usually, gising ako pag gabi. Pero, minsan nag-meet din talaga kami sa gitna. Kasi may mga times naman na after ng work ko, gising na rin si Zion tsaka si Daddy. So, nakakapag-banding-banding kami, kulitan, kanto, ganyan. Then, meron pa rin naman akong enough time para makatulog and makapag-rest. Kaya maganda naman yung mga nangyari sa amin this past year. Si Andrea naman, yun, teenager na. Ang dami na rin mga pagbabago sa kanya. Meron pa rin kami talagang challenge in terms of yung pagtatagalog niya. Medyo hirap pa rin talaga siya magtagalog. Although these days, nagkaroon na kami ng rules sa bahay na hindi na siya pwedeng makipag-usap sa amin in English. Talagang pinupush na namin siya na magtagalog. Kasi yun din yung request ng teacher niya. At hirap na hirap sila mag-translate ng mga lesson sa kanya dahil hindi niya naiintindihan kapag pure Tagalog na ina-explain. And I understand naman din yung mga teachers niya kasi may mga time limit lang din yung mga yan para mag-discuss ng lesson. Nagigets ko rin naman yun. Si Marcus naman, ayun, mas nag-improve yung kanyang artwork skills. Ang galing na niya mag-drawing, sobra. Alam niyo kung gaano siya ka-detalye mag-drawing. Next time i-share ko sa inyo yung mga drawings niya. Kasi tinatapon niya lang. Sabi ko, wag niya itapon kasi gusto kong i-keep para makita niya rin in the future pag malaki na siya yung mga ginawa niya, mga drawing. Pero ang galing-galing niya talaga mag-drawing guys, as in. Kaya sobrang proud ako, sobrang natutuwa talaga ako. Last year Christmas, I think yun nga, nag-request siya na bilihan namin siya ng Nintendo Switch. And just so you know guys, hindi namin kasi siya binibigyan ng cellphone, unlike si Andrea. And it's not us being unfair with him ha. It's just us parang protecting him. Kasi meron din mga palabas na minsan nakati-trigger siya. Actually, minsan nga pag nanonood kami ng anime, nati-trigger siya eh. Yun, kaya iniingatan namin siya. Hindi namin siya binibigyan ng phone. Sa TV lang talaga siya nanonood. Kasi para nakikita din namin kung ano yung pinapanood niya. And also, nagagabayan din namin siya kapag kunyari may something na nakatrigger sa kanya. Kumbaga na tutulungan din namin siya na i-process yun kung bakit ganun.
And explain namin sa kanya. Nanghingi siya ng Nintendo Switch. Now, para sa inyo guys na worried sa mga anak nyo, not only for children with special needs, kung naghahanap kayo ng way for your kids to, have fun with gadgets, na walang chat, walang, communication or walang interaction with other players, with other people, meron kasi kami nahanap na game na walang ganon. Kumbaga, ang gagawin lang nila is mag-build. It's Minecraft. So, yes, I know may Minecraft sa phone, may Minecraft sa PC. They are all online games, may interaction. Pero kasi sa Nintendo Switch, meron silang binibenta na walang online. Like, offline lang siya. So, siya lang talaga yung naglalaro and then magbi-build lang siya and things like that. Ang Nintendo Switch ni Marcus is Nintendo Switch Lite. Basta punta lang kayo sa kahit na anong store sa Data Blitz. Hanapin niyo yung Minecraft na offline. At least wala silang chance na makapag-chat with other people. Pero of course, kahit na gano'n, let's not be complacent as parents kasi syempre, hindi pa rin natin alam. In our experience, wala naman talaga. Connect ko din, tinry ko din siya on my own para lang masigurado ko talaga na walang nakakausap si Marco sa game. So, and for me and Daddy naman, same old, same old. Wala namang bago. Mas marami na kasi kaming time ngayon. Si Zion kasi more than 1 year old na siya. Mas madali na siya actually i-manage ngayon compared to baby pa siya talaga. Well, baby ko pa rin naman siya. Kahit 1 year old na siya. Mga ilang few months pa lang siya. Medyo nahirapan kami kasi ang hilig niya magpabuhat. Alam mo yung mga baby na mahilig na kontrahin yung antok? Siya yung tipo na ganun. Yung antok na siya, kukontrahin niya, tapos magagalit siya. So, in the future, ayun, plano ko na mag-share sa inyo ng more experiences, more advices, more tips about parenting a baby, a teenager, and a child with autism. I built a Facebook page, a Facebook group for my community. Konting-konti pa lang yung tao doon kasi alam nyo naman, saglit pa lang naman din tayo nag-vlog. But I hope kung napapanood nyo to and if you feel like you're someone who can resonate with everything that I will share to you, I hope that you join our Facebook group. It's called the Family Room PH. Nasa Facebook page ko din siya, yung link for that. So, feel free to join us. Minsan doon din ako nag-open up na ano ba, paano ko ba pipigilan na mag-isip about work kahit weekend. Yung mga ganung bagay. In the next months to come, in the next few days to come, dadating si Nona ulit dito. Dumalaw na siya dito for, I think, twice or thrice for the year. Babalik siya ulit dito. I hope that you enjoyed my life update. Expect that we'll have more videos to come. And I hope I'll see you on the next one. Good night. Matutulog na rin ako. Matulog na rin kayo. Bye!